morning, namaste. Welcome back to my channel. Kakaakyat ko lang po galing sa kumuha ng gatas. Tuwing umaga po kasi talaga ay kailangan kumuha po ng fresh milk doon po sa may tindahan. So bago po ako makyat dito, nakita ko po yung may-ari ng bahay na pinapagawa po dyan sa harapan. Kaibigan po ni Habi. Nagpaalam po ako sa kanya kung pwede bang i-video yung mga workers niya. And then kung pwede bang interviewin yung babae na nagtatrabaho. Sabi po niya sa akin, hindi po daw niya ma-decide yung babae kung magpapa-interview. Ako po daw ang magtanong doon sa babae kung papayag siya. Pero kung sa kanya lang ay okay lang na videohan ko yung mga nagtatrabaho sa kanyang bahay. So mamaya po, hindi pa po ako sure kung papayag yung babae. So magpapaalam po ako doon sa babae mamaya. So, papakita ko po sa inyo sila doon sa may veranda ngayon. Tara po. Ayan sila guys, ang dami nilang nagtatrabaho. Makulimlim yung panahon, no? Hindi ko alam, baka uulan. Ayan po yung kaibigan ni Abby, yung nakamask na naka-blue. Siya yung may-ari ng pinapagawang bahay na yan. So, nakikita nyo po, ayan, oh, girl po sila. Ayan, ito yung girl. Yan, ayan siya. Saka nasa likuran po yung isa, yung naka-green. So, mamaya, nakatingin itong mama sa akin. So, mamaya, actually po, pinagpaalam ko na po yan dun sa ano. Hello! Yun yung may-ari. Nag-hello ako sa kanya. Actually, pinagpaalam ko na po sa kanya. Sabi ko, kung pwede kong videohan yung mga workers nyo. Lalo na yung babae. Ayan. Yan po yung mga babae. Nagtatrabaho din po sila. So, tignan nyo po talagang naghahanap buhay po sila kahit mabigat na trabaho. Madalang lang natin makita yung ganyan na babae ang nakikipagtrabaho sa construction worker. Kasi po kalimitan sa atin puro lalaki. Pero dito talagang kahit babae na yan po makipagtrabaho sa ganyan. Ayan po. So mamaya, kukuha po ako ng tempo kung pwede ko silang ma-video yung babae, hindi po yung lalaki. I mean, kung pwede ko silang ma-interview, kung bakit yan ang napili po nilang work, kung wala na po bang ibang trabaho na pwedeng trabahuin po nila. Yan po. Doon po sila. So, sila po yung naghahakot ng gravel. Yung mga maliliit na bato. Graba pala. Ayan po. Ayan sa ulo po nila sinasabit. And then yun, gagaling po doon. Babae at lalaki. Ayan. Ayan po doon. Para may buhos po doon sa umikot na yun. Hindi yung iba doon, magpapala. Lagay doon, ganyan lang po ang trabaho nila. Paghahakot ng bato, pagpapala, pati yung mga bricks po dati nung hindi ko pa po sila nabibigyan noon. Naghahakot din po sila ng mga bricks nung giniba po kasi itong bahay na to. And then yun, sila po yung magpupulot at itatayo po nila doon sa likod. Kita nyo po yung likod na yun. Ayan, ito. Mga po yan, mga bricks po yan na yan, ililipat po doon sa likuran. Tignan nyo po yung style ng pagpala po nila Tignan nyo po yun. Diba yan? Pinapala niya, and then yung isang babae, hinihila po niya pataas. Ang lalakas po nila. Pag uwi po ng bahay, hindi po kaya masakit yung mga balakang po nila, diba? Mga katawan. Pero kung wala naman po talaga silang choice, talagang yan po talaga ang papasukan po nila ang trabaho. Ayan, then yun. Yan. Pakita ko po ulit yun, yung pagpapala po nila. Ayan, pinapala po ng babae, and then hinihila po yun.
O, ulit po. Tingnan nyo. Ayan, pala. Hila. Ayun o. May hinihila po yung isa. Ito po yung nagpapala. And then yun yung naghihila. Ayan. Ano po sila, oh. Ang dami, diba? Oh, diba? Oh, bubuhatin po. Hindi po biro. Oh, ang bigat nun, oh. Ayun siya. Dadalhin po doon sa loob yan. Yung buhangin. Ayun po. Ayun po sila, oh. Lalagay sa sako yung, buhangin. Then, nililipat po doon. Ayan po, oh. Asan na? Ayan. Ito, girl din po. Girl yan. Girl. Ayan. Diba? Pero nakikita ko naman po, wag mula nung nag-start po yung construction dyan. Parang saya-saya nga po nilang nagtatrabaho. Parang sanay na po sila sa trabaho na yan. Ayan, At least po, nagbibideo man po ako dito sa taas po namin ay nakapagpaalam na po. Hindi po basta-basta yung nagbibideo kasi magagalit po yung tao. Diba? Respeto naman po sa kanila. Nabasa-basa na lang binibidyohan. So, ayan po, maaga pa lang po, may pagpaalam ko na po dun sa kaibigan ni Habi. Kasi kaibigan po ni Habi ang magpapatayo ng bahay na yun. Dami po nilang trabahador, oh. Ayan po, pumayag lang talaga silang magpa-video, anong ginagawa nila. Hindi daw po sila pwedeng makausap kasi busy daw po sila at nagra-rush. Ayan. Ganyan lang po talaga. Sayang, hindi sila makausap. Dahil nakita nyo naman po, ang dami po nilang workers, nagra-rush po yata sila na matanggal yung mga buhangin at graba dito sa daan. May highway po ito. So guys, dahil hindi ko po na-interview yung manggagawa doon po sa labas, so nag-try po ulit ako na hihingi ng dahon ng saging dahil Sabado po ngayon. And then, magagawa na lang po ng merienda, ng suman.
Ayan, nakat ko na po itong daon ng saging. Doon ko na po sa bahay ihugasan. Ito na po. Ayan, nakat ko na po. At doon ko na rin po tinapon yung yung sanga ng daon ng saging. Sanga ba ang tawag doon? Yung gitna nito na pinagatian. So, balik na po ako dun sa bahay. Ayan po, oh, tingnan nyo po yung muntala nila. Matamis po yan. Nung unang hingi ko po dito, konti pa lang yung bunga niya. So, ngayon, marami na po siyang bunga. Ang dami po nilang tanim. Yung hinihingan ko po ng dahon, sabi po nila sa akin, hindi daw nila ako pwedeng payagan kung saan mag-cut ng dahon. Kasi, meron na po siya yung puso ng saging, ayan, na magbubunga. And then, marami rin po sila ng ayan, may suha din po sila doon. Suha, tapos may mga gulay po sila, mga spinach. Yan, oh. Parang kalkalunay sa sa Pangasinan. Kalkalunay ang tawag, di ba? Yan, tapos dry na rin po yung bayabas nila. Marami po silang pananim, may mangga din po sila diyan, oh, kaya lang wala pang bunga. Marami po silang pananim dito sa likuran. Ayan. Thank you. Ayan, nagpa-thank you na. Larga na.